Isang misteryosong negosyante, hindi purong Pilipino, pero ngayon isa sa pinakamalalakas na pangalan sa likod ng sugal, perya at kapangyarihan sa bansa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Charlie Atong Ang. Matagal nang laman ng mga balita, pero tila hindi matinag sa kabila ng sunod-sunod na kontrobersya. Ilang taon na siyang inuugnay sa ilegal na sugal, sindikato, at mga kilalang personalidad sa politika at showbiz. Pero sa kabila ng lahat, nananatili siyang makapangyarihan. Gaano nga ba kalalim ang yaman at koneksyon ni Atong Ang na sinasabing nakakakuha ng 3 bilyong piso kada buwan mula sa isabong? At bakit hanggang ngayon, kahit itinuturo siyang may kinalaman sa mga nawawalang sabonghero, ay hindi pa rin ito matibag-tibag? Anong klaseng kapangyarihan ang hawak ng taong ito? At sino talaga si Charlie Atong Ang? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Hindi siya politiko, wala siyang pwesto sa gobyerno, wala ring hawak na boto o titulo ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng bawat kwento ng sugal, kontrobersya at impluensya, isa ang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa anino. Charlie Tiu Hai Si Ang, mas kilala bilang Atong Ang. Tahimik siyang gumagalaw sa ilalim ng radar. Hindi pala sagot sa media, hindi palaging kaharap ng kamera. Ngunit sa bawat issue ng huweteng, STL, esabong o anomalya sa mga ahensya ng gobyerno, tila ba hindi maiiwasang masambit ang kanyang pangalan. Para bang may puwersang kumukonekta sa kanya sa lahat ng ito. At kahit wala siyang opisyal na papel, sinasabing malapit siya sa mga pinakamalalakas na personalidad sa bansa, kabilang na si dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Balikan natin ang dekada 90. Sa panahong ang sugal ay ikinukubli sa likod ng mga sindikato at lihim na transaksyon, may isang pangalang biglang sumingit sa gitna ng usapan. Isang figure na may kakayahang magpaikot ng milyong halaga kada linggo. Isang misteryosong negosyanteng sinasabing nasa likod ng malalaking operasyon ng huweteng, jay alay at off-fronton betting. Hindi siya naupo sa trono ng kapangyarihan, pero maraming nagsasabing siya raw ang nasa likod ng mga taong nakaupo roon. Ngunit kung ang iba'y nabubulok sa kulungan dahil sa sugal, si Atong Ang ay tila walang bahid. Umaakyat sa lipunan na parang nilalakad lang ang isang pribadong hagdan, maluwag, walang bantay at walang humaharang. Habang kaliwat kanan ang sinisindak ng batas, si Atong ay parang hindi natitinag. Tahimik lang siya sa gilid, ngunit patuloy ang pag-ikot ng pera, ng impluensya at ng mga koneksyon sa kanyang paligid. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, hindi siya basta sugarol, hindi rin siya basta negosyante. Isa raw siyang henyo sa isang larong hindi kayang sukatin ng simpleng legal o illegal. Dito hindi sapat ang talino o yaman. Dito kailangang kilala mo ang tama at hawak mo ang makapangyarihan. At sa larong ito, si Atong Ang isa sa mga pinakakinatatakutan at pinakakilala. Isa siyang master ng tinatawag nilang gray area ng lipunan, isang espasyong malabo kung saan ang bawal ay ginagawang mukhang legal at ang legal ay ginagamit bilang harapang takip ng mas malalalim na operasyon. Taong 2001, sumabog ang isa sa pinakamalalaking eskandalo sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Sa gitna ng impeachment ni Pangulong Joseph Erap Estrada, isang pangalan ang hindi na nawala sa mga dokumento, investigasyon at headline, Atong Ang. Ibinunyag ni Chavit Singson na si Erap umano ay tumatanggap ng milyon-milyong pisong koleksyon mula sa juweteng at ang mismong tagapamagitan, ang bagman na naghahatid ng pera ay si Atong. Mula sa isang misteryosong negosyante, bigla siyang naging susi sa pagbagsak ng isang pangulo. At tulad ng inaasahan, hindi rin siya nakaligtas sa hagupit ng batas. Kinasuhan si Atong ng plunder at corruption at sa halip na humarap agad, siya'y tumakas papuntang Amerika. Doon siya nagtago, tila sinusubukang kalimutan ng bayan, ngunit hindi siya ligtas sa mga mata ng internasyonal na batas. Sa isang operasyon ng FBI, siya ay naaresto at kalaunay na extradite pabalik sa Pilipinas.
Dito ay maraming akala na tapos na ang kwento niya. Nasa wakas, matutuldukan na ang paglalakad ng isang taong kay tagal nang nababalot ng kontrobersya. Ngunit muli, naglaro si Atong at nanalo. Habang nakakulong, pumasok siya sa isang plea bargain. Isinuko niya ang P25 milyong piso kapalit ng mas magaan na hatol. 2 taong probation lamang. Walang matagal na kulong. Walang sentensyang dudurog sa kanya. At pagdating ng taong 2009, siya'y lumaya. Ngunit ang mas nakakagulat, ang lalaking lumaya ay hindi na lamang isang dating akusado. Bumalik siyang mas malakas, mas konektado, mas maimpluwensya, at higit sa lahat mas tahimik ngunit mas nakakatakot. Sa paglipas ng mga taon at pag-upo ng bagong administrasyon, muli na namang sumingit sa mga usapan ang kanyang pangalan. Ngayon, hindi na siya inilalarawan bilang gambling lord. Kundi isang consultant, ipinakilala niya ang sarili bilang isang dalubhasang tagapayo sa mga legal na laro ng gobyerno, STL, Jai Alay at electronic gaming. Ayon sa kanya, layunin niyang tumulong sa gobyerno, ayusin ang sistema, linisin ang bulok na kalakaran ng sugal sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng bagong imahe, sa likod ng malinis na titulo, hindi nawala ang mga bulong. Sa bawat ulat, sa bawat lihim na memo, sa bawat kwento sa likod ng kamera, ang pangalan ni Atong Ang ay nananatiling nakaukit. Mula taong 2021 hanggang 2022, tila isang bangungot ang bumalot sa mundo ng sabong sa Pilipinas. Isa-isa, paunti-unti, hanggang sa umabot sa 34 na katao ang biglang nawala. Pawang mga sabongero, empleyado at mananaya, lahat may koneksyon sa isabong. Walang paalam, walang bakas, at mas lalong walang bangkay. Ilang buwan ang lumipas pero ni isa sa kanila ay hindi na muling nakita. Dito nagka-interes pati ang Senado at nagkaroon pa ng inquiry. Doon mismo inamin ni Atong na ang kanyang kumpanyang Lucky 8 ay nakakakuha ng 3 billion gross commission bawat buwan mula sa e-sabong. Isang bagay na bumigla sa mga senador na nandoon, pero pagkatapos ay wala ding nangyari dahil pagko-regulated umano ang kanyang pinapatakbong negosyo. Habang patuloy ang panggigipit ng mga nawalan ng mahal sa buhay, isang testigo ang lumutang. Isang dating tauhan sa mga sabungan, si Julie Dondon Patidongan, mas kilala sa alias na Totoy. Sa kanyang salaysay, ibinunyag niya ang isang nakakakilabot na kwento. Ayon kay Totoy, pinaslang daw ang ilang sabunggero at itinapon ang kanilang mga katawan sa Taal Lake. Ngunit ang tunay na yumanig sa publiko ay ang pangalan ng di umano'y utak ng krimen na kanyang binanggit. Si Charlie Atong Ang. Sa parehong pahayag, idinawit din ni Totoy ang isang hindi inaasahang personalidad sa mundo ng showbiz, ang actress na si Gretchen Barreto. Ayon sa kanya, may direktang koneksyon si Barreto sa mga operasyon ng isabong na nauugnay sa mga nawawalang biktima. Sa kanyang mga pahayag, lumitaw ang imahe ng isang mas malawak at mas organisadong grupo sa likod ng mga pagkawala, isang sindikatong kayang itago ang ganitong kalaking krimen sa loob ng mahabang panahon. Ang salaysay ay mabilis na umabot sa Department of Justice. Sa isang panayam, kinumpirma ni DOJ Secretary Boying Remulla na dahil sa pagkakadawit ng kanilang mga pangalan sa testimonya, itinuturing na ngayong mga suspek sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Hindi na ito usapin ng pag-uugnay lamang. Sa mata ng batas, sila ay bahagi na ng isinasagawang formal na investigasyon. Ngunit hindi naghintay ng katahimikan ang kampo ni Atong. Agad siyang bumuwelta at nagsampa ng 5 kaso laban kay Totoy. Kasama rito ang grave threats, slander at perjury. Ayon sa kanyang panig, ang buong kwento ni Totoy ay isang imbento, bahagi ng mas malawak na paninira na naglalayong ilagay siya sa gitna ng eskandalo. Sa isang hiwalay na pahayag, isiniwalat pa ni Atong na may dating staff na nangikil umano sa kanya ng 300 milyong piso. Kapalit ng halagang iyon ay pananahimik tungkol sa mga akusasyong ngayon ay ibinabato sa kanya. Sa kabilang banda, nanindigan din ang kampo ni Gretchen Barreto. Ayon sa kanyang abogado, si Barreto ay isa lamang sa mga alpha investors sa isabong noon at wala siyang kinalaman sa anumang krimen. Wala raw siyang pakikilahok sa mga pagpupulong na may kaugnayan sa mga nawawalang sabungero. Tinawag nilang katawa-tawa at walang basihan ang mga paratang ni Totoy.
Ngunit sa kabila ng mga pagtanggi, nananatiling kasama ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga suspek. Ayon sa DOJ, binubuo na ang formal na kaso at sa mga susunod na linggo ay inaasahang magsisimula ang mas malalim na legal na proseso. Iniimbestigahan na rin ang iba pang mga tauhan at posibleng umabot sa 20 katao ang ididiin bilang bahagi ng umano'y sindikato. Habang umiinit ang investigasyon, lumilinaw din ang bigat ng tanong na kinakaharap ngayon ng publiko. Kung totoo ang mga pahayag ni Totoy, sino ang mga tunay na nasa likod ng pagkawala ng 34 na katao? Kung hindi naman totoo, sino ang may kapangyarihang gamitin ang kasinungalingan bilang sandata laban sa mga kilalang pangalan? Sa puntong ito, lumalabo ang linya ng katotohanan at manipulasyon. Sa gitna ng nawawalang buhay, lumulutang ang mga pangalang dati tila untouchable. Ngunit ngayong sila ay iniimbestigahan, isang tanong na lang ang natitira. 34 ang nawala, walang bangkay, walang hustisya, isang makapangyarihang negosyante, isang sikat na aktres, at isang sindikatong gumagalaw sa dilim, lahat iisa ang tanong, sino ang tunay na may sala? Sa dami ng pagdududa at pahayag, lumalabo ang linya ng totoo at kasinungalingan. Si Atong Ang ba ay biktima lang ng politika? O siya ang maestro ng isang larong hindi natin nakikita? At kung si Gretchen Barreto'y inosente, bakit siya pa rin ang laman ng mga investigasyon? Ikaw ang humusga. Kung gusto mong patuloy na mabunyag ang mga kwento ng kapangyarihan, lihim at mga kasong pilit na tinatabunan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. Dahil dito sa aming channel, ang mga anino ay may kwento at ang katotohanan hinding-hindi natutulog.